sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti kang kalagayan. Pati na rin ang buong team mo sa oras na binabasa mo ang sulat ko ngayon. Ako nga pala si Gino, matagal na akong tagapakinig ng kwento mo. Naalala ko pa nung bata ako sa radyo pa kita naririnig habang naglalaba ang nanay ko o kaya ay habang nagmemeryenda kami sa hapon. Pero ngayon dahil sa modern na ang panahon ay sa online na kita madalas pinakikinggan. Sa totoo lang ay nadiskubre ko ang channel mo noong mga panahong sobrang stress ako sa trabaho. Naghahanap ako ng pwedeng mapakinggan habang nag-o-overtime sa gabi para hindi ako antukin at para hindi rin ako masyadong kabahan sa katahimikan ng opisina. Simula noon ay naging habit ko na nga po ang mag-abang ng mga bagong uploads mo. At dahil marami na akong napakinggang kwentong katatakutan dito ay naisipan ko na baka panahon na para ibahagi ko naman ang sarili kong karanasan. Sa ngayon, Papa Dudut, nagtatrabaho ako bilang isang graphic designer sa isang advertising agency sa Makati. Mahilig talaga ako sa mga sining at visual. At siguro ay doon din nagsimula ang lahat sa hilig ko sa pagkuha ng mga litrato. Pero bago ako naging profesional ay nagsimula ang lahat ng high school pa lamang ako. Hayaan mong ibalik kita sa mga panahong yon, Papa Dudut. Masasabi ko na lumaki ako sa isang masayang pamilya. Masaya kami noon, laging maingay ang hapagkainan. Lalo na tuwing almusal. Ako ang bunso sa aming tatlong magkakapatid. Kaya aminin ko man o hindi ay medyo spoiled ako. Lagi ako ang bida sa usapan. Habang kumakain kami ng sinangag at tuyo, wala akong tigil sa pagkakwento tungkol sa mga nangyari sa school. Kung sino ang crush ko, kung sino ang nakaaway ko at kung anong bagong kalokohan ang ginawa namin ng mga kaibigan ko. Tawanan lang kami ng tawanan bago pumasok sa kanilang mga trabaho at eskwela. Isang Sabado ng umaga, walang pasok noon. Nakita ko ang tatay ko na abalang-abala sa paglilinis ng aming lumang bodega. Ang daming alikabok, mga lumang gamit na hindi na ginagamit. At mga kung ano-anong box na nakatambak lang doon sa sulok. Dahil wala akong magawa ay tinulungan ko siyang mag-ayos. Habang nagliligpit kami ng mga gamit ay may nakita kaming isang maliit na kahon na nakatago sa pinakailalim ng mga lumang dyaryo. Nung buksan ni tatay yung box ay parang nanginginig ang mga mata niya. Nilabas niya ang isang lumang kamera. "Gino, tingnan mo to," sabi niya sa akin. "Isa itong manual na camera, yung ginagamit noong dekada 90. Bakas ang kalumaan nito at may mga kaunting gasgas. Pero kitang-kita na dekalidad pa rin ang pagkakagawa." Sabi ni tatay, ito raw ang madalas niyang gamitin noong binata pa siya para kuhanan ng mga mahalagang okasyon sa buhay nila ni nanay. Doon ako unang tinuruan ni tatay kung paano hawakan ang camera ng tama. Ipinakita niya sa akin kung paano i-adjust ang focus, kung paano i-roll ang film dahil di-film pa ito noon, at kung paano tingnan ang subject sa maliit na butas o viewfinder. "Ingatan mo ito, anak," bilin sa akin ni tatay habang nakangiti. Maraming alaalang nakatago rito. Hindi lang ito basta gamit, kundi saksi ito sa maraming kwentong hindi na mababalikan.
Dahil bago sa paningin ko ang ganong klase ng gamit ay hindi ko na ito binitawan. Kahit saan ako magpunta sa loob ng bahay, bitbit ko ang kamera, Papa Dudut. Kinukuhanan ko ang lahat ng makita ko. Pati yung mga aso namin na mahimbing nang natutulog sa ilalim ng lamesa at yung pusa namin na nakahiga sa sofa. Kinukunan ko ito ng litrato. Feeling ko nga noon ay isa na akong sikat na photographer kahit na hindi ko pa naman talaga alam kung ano ang lalabas sa mga shots na yon. Isang hapon pumunta ako sa garden namin sa likod bahay para mag-experiment. Gusto ko kasing makuha yung sikat ng araw na tumatama sa mga halaman ni nanay. Pero habang pinipindot ko yung shutter ay bigla itong nag-stuck. Ayaw bumalik. Kinabahan ako noon, akala ko'y nasira ko na ang paboritong kamera ni tatay. Pinindot ko ng pinindot, inalog-alog ko ng kaunti at sa wakas pagkatapos ng ilang pagsubok ay bigla itong gumanang muli. Nag-click na muli yung shutter. Kaya nakahinga ako ng maluwag, iniisip ko na lamang na baka dahil lamang sa kalumaan kaya medyo nag-iinarte na ang mekanismo nito. Nung maubos ko ang film, pinadevelop namin ito ni tatay sa mall. Excited na excited akong makita ang mga kuha ko. Pag-uwi sa bahay, pinakita ko kaagad sa mga kapatid ko ang mga litrato. Habang tinitingnan namin ay napansin ng kuya ko na may isang litrato na medyo kakaiba. Malabo ang kuha at parang may kung anong usok na nakaharang sa tapat ng lens. Gino, bakit ganito to? Nagsiga ba kayo sa garden nung kinuha mo to? Tanong ni kuya. Sabi ko'y wala namang kaming siga noon at malinaw naman ang paligid. Inisip na lang namin na baka sira lang ang film o baka dumi lamang sa loob ng camera. Lumipas nga mga araw at dumating ang excitement sa school namin para sa Teacher's Day. Bilang kilala na ako sa aming section na mahilig magpicture dahil laging bitbit ang lumang camera ni tatay, ako ang napiling maging official photographer ng aming klase. Sobrang proud ko noon, pakiramdam ko ay napaka-importante ng role ko para sa selebrasyon. Naalala ko pa habang nag-uusap ang mga kaklase ko sa koridor tungkol sa mga costume na isusuot nila at sa mga sorpresa para sa mga teachers. Napansin ko ang isang bagay, Papa Dudut. May isang parteng koridor sa tapat ng aming building na laging malamig. Kahit tirik na tirik ang araw at ang haling tapat. Kapag dumadaan ka doon, pakiramdam mo ay naka-aircon ang paligid. Nagbibiruan pa nga ang mga kaklase ko na baka may special guest kami. Pero hindi naman namin masyadong binibigyan ng mali siya. Isang hapon bago ang mismong Teacher's Day, pumasok ako sa aming classroom para mag-test shot. Gusto ko kasing makita kung maganda ba ang ilaw sa loob para sa mga picture bukas. Tinapat ko ang camera sa bakanting classroom. Nung tumingin ako sa viewfinder para i-focus ang lens, may nakita akong mabilis na dumaan. Isang madilim na figura na parang tao pero napakabilis ng galaw mula sa gilid ng pinto patungo sa likuran ng mga upuan. Ibinaba ko kaagad ang camera at lumingon ako pero Papa Dudut wala namang tao. Ako lang mag-isa sa classroom noon, pinunasan ko ang lens gamit ang damit ko. Iniisip ko na baka dumi lamang yon o baka naman napupuwing lamang ako sa dumi ng lens. Pinipilit kong huwag matakot. Gino, guni-guni mo lang yan, bulong ko sa sarili ko. Papa Dudut, dumating ang araw ng pinakahihintay ng lahat, ang Teacher's Day. Maaga pa lamang ay gising na ako at talagang pinaghandaan ko ang itsura ko. Sinuot ko ang pinakamagandang outfit ko na tinabi ko talaga para sa araw na ito. Pagpasok ko sa gate ng school, ramdam na ramdam ko na ang excitement. Punong-puno ang gym ng mga estudyante mula grade 7 hanggang grade 12. Ang daming makukulay na banners na may nakasulat na Best Teacher Ever o kaya naman ay We Love You Ma'am. Ang ingay ng paligid dahil bawat section ay may kanya-kanyang yell para sa paborito nilang guro. Gaganapin kasi ang Mr. and Miss Faculty kaya talagang todo suporta ang mga estudyante. Dahil nga ako ang official photographer ng section namin ay bitbit ko ang lumang camera ni tatay na nakasabit sa leg ko.
Ramdam ko ang tingin ng ibang estudyante sa akin dahil kakaiba ang gamit ko. Hindi kasi digital. Kaya mukhang pang-professional talaga. Nagsimula ng rampa ng mga teacher sa stage, hiyawan ang lahat noong lumabas sa mga guro na nakasuot ng mga bonggang costume. May mga nakasuot ng Filipiniana, may mga nakabarong at meron pang mga nag-effort na magmukhang mga tauhan sa pelikula. Abala ako sa pagkuha ng litrato, pwesto dito, pwesto doon, flash dito, flash doon. Gusto ko kasi na bawat anggulo ng stage ay makuha ko para maganda ang memories ng mga teachers namin. Minsan pa nga ay nakikipag-unahan ako sa mga taga-school paper para lamang makakuha ng magandang pwesto sa harapan ng stage. Ramdam ko ang pawis na tumatagaptak sa noo ko dahil sa init ng gym at sa dami ng tao. Pero hindi ko iniinda ang pagod, Papa Dudut. Noong torno na ng paborito kong teacher para sa kanyang solo shot, nag-pose siya ng maayos sa gitna ng stage. Tinapat ko ang camera sa kanya at sinilip ko ang viewfinder para i-focus ang lens. Pero Papa Dudut, sa sandaling yon ay may kakaiba akong naramdaman. Biglang bumigat ang camera sa kamay ko at parang bigla itong naging kasing bigat ng isang hollow block. Napakunot ang noo ko dahil imposible namang biglang bumigat ang isang maliit na bagay. Binaliwala ko na lamang ito dahil iniisip ko na baka pagod lamang ang mga braso ko sa dami ng kinunan ko simula kaninang umaga. Tinuloy ko ang pag-click ng shutter kahit na medyo nangangalay na ako. Maya-maya pa ay inanunsyo na ang mga nanalo para sa most votes sa Mr. and Miss Faculty. Doon na talaga nagkagulo ang lahat. Lahat ng estudyante ay nagtalunan sa tuwa. Naghiyawan ang bawat section para batiin ang kanilang mga pambato. Naging magulo ang gym dahil lahat ay gustong lumapit sa stage para makipag-picture sa mga nanalo. Nakita ko ang mga kaklase ko na nagkakagulo din kaya sumama na ako sa kanila. Nakita ko si Johnny, ang matalik kong kaibigan sa klase. Pawis na pawis siya dahil todo bigay siya sa pagsayaw kanina sa intermission number ng section namin. Hingal na hingal siya pero bakas ang saya sa mukha niya. "Gino, ang galing natin, panalo si ma'am," sabi niya habang pinupunasan ang pawis niya. Pagkatapos ng main event sa gym, nagkayayaan na kaming lahat na bumalik na sa aming classroom. Doon kasi gaganapin ang sorpresa naming handa para sa aming advisor. May mga binili kaming pagkain, cake, at may inihanda kaming maikling program para sa kanya. Habang naglalakad kami sa hallway patungo sa classroom ay medyo himiwalay ako ng kaunti sa grupo dahil inaayos ko ang strap ng camera ko. Nung sandaling yon ay may narinig akong mahinang tunog. Tunog ito ng hagik-hik ng isang babae. Mahina lamang pero malinaw sa pandinig ko. Tumingin ako sa paligid ko at ang tanging kasama ko lamang ay ang kaklase kong lalaki na maingay na naglalakad sa unahan ko. Wala namang babae sa malapit. Inisip ko na lang na baka galing yon sa ibang classroom na nadaanan namin pero hindi ko maipaliwanag kung bakit parang malapit na malapit lang sa akin ang tunog na yon. Pagpasok namin sa classroom ay nandun na ang lahat. Madilim ang loob dahil pinatay namin ang mga ilaw. Nung pumasok na ang aming teacher ay sabay-sabay kaming sumigaw ng surprise. Nakita namin ang gulat na mukha niya na napalitan ng tuwa. Noong nagsimula na kaming magkantahan at magbigay ng mga mensahe ay may mga kaklase pa nga akong nag-iyakan. Dahil sa saya at sa sobrang effort ng section namin para sa araw na ito. Nagsimula na ang kainan at tawanan habang nagkakasiyahan na ang lahat. Lumapit sa akin si Johnny. "Gino, hiramin ko muna to ha. Ako naman ang kukuha sa inyong lahat para kasama ka naman sa picture," sabi niya sabay turo sa camera. Ibinigay ko naman sa kanya ang camera dahil gusto ko rin syempre na magkaroon ng group photo kasama ang buong klase at ang advisor namin. Pumwesto kaming lahat sa harapan ng blackboard na may mga dekorasyon pang Teacher's Day. Si Johnny naman ay tumayo sa tapat namin. Sunod-sunod ang pag-flash ng camera. Isa pa, o waki naman.
Sigaw ni Johnny habang pinipindot ang shutter. Pero habang kumukuha siya ng mga litrato ay napansin ko ang mukha ni Johnny. Parang nagtataka siya. Paminsan-minsan ay tinitingnan niya ang body ng camera at parang may hinahanap sa viewfinder. Pero dahil sa masaya ang lahat, tinuloy na lang niya ang pag-click hanggang sa maubos na ang film. Matapos ang party, nagliligpit na kaming lahat ng mga kalat. Mga pinagkainan, mga paper plates at mga balat ng candy. Lumapit sa akin si Johnny at binalik na ang camera. "O Gino, salamat ha," sabi niya. Nung mahawakan ko ang camera, nagulat ako. Mainit na mainit ang body nito. Hindi lang basta mainit dahil sa gamit kundi parang bagong hango sa kumukulong tubig na sobrang init talaga. "Bakit ganito kainit to, Johnny?" tanong ko. Sabi naman niya ay dahil lang siguro sa dami ng mga flashes na ginawa niya kaya uminit ang battery o ang mekanismo. Bago kami tuluyang lumabas ng classroom para umuwi, naisipan kong kumuha ng isang huling picture. Gusto ko sanang kuhanan ang bakanting classroom na magulo dahil sa mga confetti sa sahig bilang huling memorya ng araw na yon. Tinapat ko ang camera sa dulo ng room. Habang nakatingin ako sa viewfinder ay bigla ko napatitig ng maigi. Sa loob ng viewfinder ay parang may nakita ako nakatayo sa pinakadulo malapit sa cabinet ng mga libro. Isang figura na hindi gumagalaw. Dali-dali kong binaba ang camera para tingnan ng direkta ang classroom pero papadudot. Wala namang tao doon. Malinis ang paningin ko sa bakanting classroom. Iniisip ko na naman na baka dumilang talaga ito sa lens o kaya ay dahil sa sobrang pagod ko na kaya kung ano-ano na ang mga nakikita ko. Pinunasan ko na lamang ang camera at nilagay sa bag ko. Umuwi ako ng bahay na masaya dahil naging matagumpay ang Teachers Day namin. Masaya ako para sa mga teachers namin at para sa aming section. Pero sa kabila ng saya ay ramdam ko ang sobrang pagod sa katawan ko. Yung pagod na parang galing sa isang mahabang laban. Nung nakahiga na ako sa kama ay pilit kong inuunawa ang mga nangyayari, ang bigat ng camera, ang hagik-hik sa hallway at ang mga nakita ko sa viewfinder. Pero papadudot, dahil sa antok ay hinayaan ko na lamang na lamunin ako ng pahinga. Papadudot lumipas sa mga buwan pagkatapos ng selebrasyon na yon ng Teachers Day. Naging normal na muli ang buhay ko bilang estudyante. Tambak ang mga assignment, projects at syempre ang mga exams. Yung lumang camera ni tata ay hindi ko na masyadong nailalabas. Nakatabi lamang siya sa loob ng bag ko, dala-dala ko pa rin araw-araw pero hindi ko na binubuksan. Siguro dahil na rin sa dami ng mga ginagawa sa school kaya nawala na rin ako ng oras na mag-picture-picture. Pero isang hapon habang naglalakad ako pauwi galing sa school, may naramdaman akong kakaiba. Biglang sumakit ang bato ko. Hindi yung sakit na parang dahil lang sa pagod o dahil mabigat ang bag ko, iba ito papadudot. Pakiramdam ko ay may mabigat na nakapatong sa balikat ko. Yung bigat na parang may nakadagan sa akin na hindi ko naman makita. Sinubukan kong igalaw-galaw ang leg ko at hinilot ko ang bato ko. Pero nandun pa rin yung pakiramdam na parang may pumipigil sa bawat kilos ko. Hirap na hirap akong maglakad hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Dahil sa bigat ng nararamdaman ko ay maaga akong nakatulog ng gabing yon. Pero doon na nagsimula ang mga masasamang panaginip. Napanaginipan ko ang isang babae. Nakasuot siya ng itim na terno, yung parang pangmatanda na damit noong unang panahon. Nakatayo lamang siya sa malayo at nakatingin sa akin. Kahit na anong pilit kong tingnan ang mukha niya. Hindi ko ito maaninag ng malinaw. Pero kahit na hindi ko nakikita ang mukha niya ay ramdam na ramdam ko ang galit niya. Isang matinding galit. Na parang may nagawa akong malaking kasalanan sa kanya. Nagising ako na hingal at basang-basa ng pawis kahit na naka-electric fan naman ako sa loob ng kwarto. Dumating ang February 14, Valentine's Day. Alam mo naman sa school, papadudot, kapag ganitong araw ay sobrang festive ng paligid. Puno ng mga dekorasyong puso ang buong building. May mga nagtitinda ng rosa sa gate at halos lahat ng estudyante ay masaya dahil sa mga pakulo ng student council. Pero ako ay parang wala ako sa mood.
Wala akong ganang makisali sa mga kulitan ng mga kaklase ko. Nakaupo lamang ako sa isang sulok ng classroom, tinitingnan ng mga tao na nagpapalitan ng mga card at chocolates. Habang nakaupo ako noon ay nilapitan ako ni Botchoy. Si Botchoy ang kilalang joker sa klase namin. Lagi nagpapatawa at lagi may dalang kalokohan. Pero nang lumapit siya sa akin, hindi siya nakangiti. Seryoso ang mukha niya at parang may gustong sabihin na importante. Yumuko siya ng kaunti at may binulong siya sa akin. "Gino, may nakita akong kakaiba sa mga pictures mo," sabi niya. Kinilabutan ako sa tono ng boses niya. Hindi ito yung Botchoy na sanay akong makita na laging nagbibiro. Inasar ko lang siya at ang sabi ko ay, "Ano ba Botchoy, tigilan mo nga ako. Valentine's na Valentine's. Tinatakot mo ko. Huwag mo akong pagtripan. Wala ako sa mood." Akala ko kasi ay bahagi lamang ito ng bago niyang pakulo para mangasar ng mga kaklase. Pero hindi po siya natinag. Tumingin siya ng diretsyo sa mga mata ko at muling nagsalita. "Seryoso ako, Gino. Doon sa group picture natin noong Teacher's Day may babaeng maitim na puti ang mga mata sa likod niyo." Pagkatapos niyang sabihin yun ay bigla na siyang umalis at bumalik sa pwesto niya. Naiwan akong tulala at nanginginig ang mga kamay. Hapon na noon at meron kaming meeting para sa English Club. Kailangan namin gumawa ng article para sa school paper kaya naiwan kami mga officers at members sa loob ng isang classroom. Naging partner ko noon si Candice at ilang pang mga kaklase ko. Seryoso kami nagsusulat at nag-iisip ng mga headlines para sa mga balitang ilalagay namin. Tahimik ang paligid dahil lahat ay busy sa kanya-kanyang papel. Sa gitna ng aming pagsusulat ay biglang tumigil si Candice. Binaba niya ang kanyang ballpen at lumingon sa akin. Nakatitig lamang siya at parang may iniisip na malalim. Tinanong niya ako na, "Gino, nakita mo na ba yung mga soft copies ng pictures natin noong Teacher's Day? Yung pinaska ni na Johnny?" Umiling ako dahil sa totoo lang ay hindi ko na naitanong kina Johnny kung napadevelop na nila yung film. Nang mga sandaling yon ay may napansin akong kakaiba sa loob ng room. Biglang lumamig ang hangin. Hindi ito yung lamig na galing sa labas, kundi isang klase ng lamig na parang pumasok sa loob ng buto ko. Patay ang aircon dahil sira ito pero ramdam na ramdam ko ang pagbaba ng temperatura. Nilabas ni Candice ang cellphone niya mula sa bulsa. "Gino, tingnan mo to." "Huwag kang mabibigla ha," sabi niya habang binubuksan ang gallery ng phone niya. Inabot ni Candice ang cellphone sa tapat ko at nung unay hindi ko masyadong makita dahil maliit lang ang screen. Pero noong izoom na niya ang picture ay doon na ako napatigil. Litrato namin yon sa loob ng classroom nung nakaraang 3 buwan. Nandun kaming lahat, nakangiti, nakawaki at nakatayo sa harapan ng blackboard. Pero sa gilid ng isa naming kaklase na nasa pinakadulo, may isang figura na nakatayo na hindi naman namin kasama sa klase. Isang babae. Maitim na maitim ang balat niya at parang sunog na hindi mo maintindihan. Pero ang pinaka nakakakilabot ay ang mga mata niya. Puting-puti ang mga ito, walang itim sa gitna at nanlilisik ang tingin niya ng diretsyo sa kamera. Para siyang galit na galit habang nakatayo sa likuran namin. Nabitawan ko ang ballpen na hawak ko dahil sa sobrang panginginig ng mga kamay ko. Ramdam ko ang panlalamig ng buong katawan ko. Ang babaeng nasa picture na yon, Papa Dudut, ay eksaktong-eksakto ang itsura sa babaeng lagi kong nakikita sa aking mga panaginip. Siya yung babaeng nakaitim na terno na lagi nakatitig sa akin ng may matinding galit. Hindi ko alam kung paano siya napunta sa litrato na yon dahil alam ko at saksi ako at ang lahat na kaming magkakaklase lang ang nandun sa loob ng classroom ng araw na yon. Papadudot, simula nung araw na pinakita sa akin ni Candice ang litratong yon sa cellphone niya, hindi naging pareho ang pakiramdam ko kapag pumapasok ako sa school. Parang biglang nag-iba ang paligid. Kahit saan ako pumunta, sa kantin, sa koridor o kahit sa loob mismo ng classroom namin ay lagi kong nararamdaman na may nakatitig sa akin. Alam mo yung pakiramdam na may nagmamasid sa'yo mula sa mga madidilim na sulok ng building.
Yung kahit na wala kang nakikita, alam mong hindi ka nag-iisa. Isang araw pumunta ako sa CR ng mga lalaki sa second floor. Sigurado ako na ako lang ang tao doon dahil oras ng klase at tahimik ang buong hallway. Habang naguhugas ako ng kamay ay biglang bumukas ang gripo sa pinakadulo ng cubicle. Nagulat ako dahil wala namang ibang pumasok. Pinuntahan ko para isarado. Iniisip ko na baka maluwag lamang ang pagkakaikot, pero noong tinignan ko ang salamin sa tapat ng lababo ay may napansin ako sa sahig. May mga mantsa ng basang putik. Mukha itong bakas ng paa pero ang kakatwa rito ay papunta ito sa direksyon kung nasaan ako nakatayo. Dali-dali ako lumabas ng CR at bumalik sa classroom namin pero pagpasok ko ay mas lalo akong kinabahan. Nakita ko ang mga bag ko na nakapatong sa upuan ko pero nakabukas ang zipper nito. Siguradong sigurado ako na sinarado ko yon ng maayos bago ako lumabas para mag-CR. At ang mas matindi, nakalabas ang lumang kamera ni tatay. Nakapatong ito sa ibabaw ng mga notebook ko na parang may kumuha nito sa loob at sadyang nilabas para makita ko. Walang ibang tao sa classroom noon kundi ako lamang at ang mga gamit ko dahil nasa computer lab ang lahat ng kaklase ko. Nang gabing yon habang nasa bahay ako at gumagawa ng assignment ay lalong lumala ang sitwasyon. Bandang 11:00 na ng gabi at tahimik na ang buong bahay, biglang namatay ang ilaw sa loob ng kwarto ko. Napatingin ako sa ilalim ng pintuan at nakita ko na bukas naman ang ilaw sa hallway. Kaya hindi ito brown out, akmang tatayo ako para tignan ang switch nang bigla kong marinig ang isang tunog na nagpataas ng lahat ng balahibo ko sa katawan. Tunog yon ng shutter ng camera at nanggaling yon sa loob ng bag ko na nasa ilalim ng kama ko. Parang may pumipindot sa camera ng paulit-ulit. Kumukuha ng mga litrato sa dilim. Sinubukan kong abutin ang bag ko para tingnan kung ano ang nangyayari. Pero nung ipinasok ko ang kamay ko sa ilalim ng kama, may biglang humawak sa akin. Isang kamay na napakalamig. Pakiramdam ko ay tuyot at tuyot ang balat nito at parang walang laman sa loob kundi buto at balat na lang. Sobrang takot ko ay agad kong binawi ang kamay ko at mabilis akong tumakbo palabas ng kwarto para doon muna matulog sa sofa sa sala. Kinabukasan sa school, hindi na ako makapagtago. Napapansin na ng mga kaklase ko na lagi akong tulala at parang wala sa sarili. Sabi pa ng ilan ay may kakaiba raw na amoy na sumusunod sa akin kahit saan ako magpunta. Amoy ito ng mga bulaklak na nabubulok, na hinaluan ng amoy ng luma at basang tela. Kahit na nung gawin kong wisik ng pabango ay hindi nawawala ang amoy na yon. Sabi ni Johnny mukha na raw akong may sakit dahil sa itim ng ilalim ng mga mata ko at sa panginginig ng mga kamay ko. Habang naglalakad ako sa hagdaan patungo sa third floor para sa susunod naming subject, ay bigla namang may nangyari. Ramdam ko na may tumulak sa akin mula sa likuran. Isang malakas na tulak na tila ba gustong ipahulog ako sa hagdanan. Mabuti na lamang at mabilis ako nakakapit sa handrail kaya hindi ako nagtuloy-tuloy sa pagbagsak. Noong lumingon ako sa itaas ng hagdanan para tingnan kung sino ang nanggugulo, nakita ko ang isang itim na tela na parang laylayan ng isang mahabang damit. Umahaba ito pababa sa may mga baitang ng hagdanan. Pero nang may dumating na ibang estudyante, bigla itong naglaho na parang bula. Dahil hindi ko na kaya ang kaba ay pumasok ako sa library at iniisip ko na doon na lang maghanap ng katahimikan at baka sakaling lumayo ang kung anumang sumusunod sa akin. Pero mali ako, Papa Dudut. Habang nagbabasa ako sa isang sulok ay narinig ko ang sarili kong pangalan at tinatawag. Gino! Gino! Pabulong lang ang boses pero malinaw na malinaw. Nanggaling ang boses sa dulo ng mga shelves kung nasaan ang mga lumang libro. Naglakad ako ng dahan-dahan para tignan kung sino yon. Baka kamo isa lang sa mga klase ko na pinagtitripan ako.
Pero nung malapit na ako sa dulo, muling nagsalita ang boses. Gino, akin na ang kamera. Ang boses na yon ay parang galing sa ilalim ng lupa. Mababa, garalgal at punong-puno ng pagbabanta. Tumakbo ako palabas ng library nang hindi lumilingon. Sa bawat pinto na madaanan ko sa hallway ay naririnig ko ang tunog ng pag-iyak ng isang babae, isang iyak na punong-puno ng hinagpis at galit. Ang pinakamatinding naranasan ko ay nangyari noong isang gabi habang natutulog ako. Nagising ako dahil naramdaman ko na parang may napakabigat na nakadagan sa dibdib ko. Hindi ako makahinga ng maayos, sinubukan kong igalaw ang mga kamay at paa ko pero parang nakagapos ang buong katawan ko. Nung minulat ko ang mga mata ko ay doon ko siya nakita ng malapitan. Nasa ibabaw ko ang babaeng maitim. Ang mga puting mata niya ay halos lumuwa na habang nakatitig siya sa akin. Wala siyang sinasabi pero ang mukha niya ay punong-puno ng galit. Bigla niyang hinawakan ang leeg ko, ang mga tuyon niyang mga daliri ay bumaon sa balat ko at nagsimula siyang manakal. Habang nakakaramdam na ako na nawawalan na ako ng malay, pilit kong ginagalaw ang kanang kamay ko. Nakapako ang rosaryo na lagi kong nilalagay sa tabi ng unan ko. Nung mahawakan ko na ang krus ng rosaryo ay biglang nawalang bigat sa dibdib ko. Nawala rin ang babae sa paningin ko. Naiwan ako mag-isa sa dilim, humihingal at nanginginig ang buong katawan. Pagbukas ko ng ilaw at pagtingin ko sa salamin, doon ko nakita ang mga bakas ng pasa sa leeg ko. Mga pasang mukha talagang nanggaling sa mga daliri ng isang taong gustong pumatay sa akin. Doon ko na-realize na hindi na ito basta guni-guni o pananakot lang. May kailangang gawin bago pa ako tuluyang makuha ng babaeng yon. Papadudot kinabukasan pagpasok ko sa school. Hindi ko na maitago pa ang mga pasa sa leeg ko. Nung makita ni Candice ang mga itim na marka sa balat ko, nanlaki ang mga mata niya at galit siyang napatakip sa bibig. Alam kong hindi na sapat ang idadahilan na napagod lang o nag-gym. Kaya naman sinalaysay ko na sa kanya ang lahat, ang pagdating ng babae sa panaginip ko, ang mga nangyari sa kwarto ko, ang kung paano niya ako sinubukang sakalin ng gabing yon. Dahil sa takot at pag-aalala ay nag-decide kaming puntahan ng school chaplain para humingi ng payo at tulong. Habang naglalakad kami sa koridor patungo sa opisina ng pare, napansin ko ang isang kakaibang bagay. 10:00 pa lamang ng umaga, dapat ay tirik na tirik ang araw pero parang dahan-dahang dumidilim ang paligid. Ang bawat takbang namin ay parang lalong bumibigat. Biglang tumigil si Candice sa paglalakad at hinawakan niya ang braso ko at tinuro ang bintana ng isang bakanting classroom na nadadaanan namin. Nandun siya, papadudot. Ang babaeng maitim nakatayo sa likod ng salamin, nakatitig ng diretsyo sa aming dalawa. Dahan-dahan niyang tinaas ang kanyang tuyot na mga kamay na parang may gustong abutin. At alam kong ang kamera na nasa loob ng bag ko ang tinutukoy niya. Kumaripas kami ng takbo hanggang sa makarating kami sa chaplain. Nilabas ko ang kamera at nilapag sa mesa. Kinuwento namin ang lahat, pati na ang pinagmulan nito mula sa tatay ko noong dekada 90. Tahimik na nakinig ang chaplain habang sinusuri ang kamera. Sabi niya ay may mga kagamitan daw na nagsisilbing portal o tulay para sa mga kaluluwang hindi matahimik. Maaari raw na noong ginagamit pa ito ng tatay ko ay may nakuha siyang larawan na hindi dapat. O kaya ay may kinuha siyang alaala na pilit na binabalikan ng espiritong ito. Habang nagsisimulang magdasal ang chaplain ay may nangyaring hindi namin inaasahan. Ang kamera na nasa mesa ay biglang uminit. Nakita namin na itim ito at malapot na likido na ang nagsisimulang lumabas mula sa pindutan nito. Parang pawis na maitim na bumabalot sa buong kamera yon. Sa gitna ng dasal ay biglang humangin ng napakalakas. Sa loob ng opisina kahit nasarado naman ang lahat ng mga bintana, naglipara ng mga papel at nagsimulang maghulugan ng mga gamit mula sa mga mesa. At doon sa gitna ng silid lumitaw ang babaeng maitim.
Mas malaki siya at mas nakakatakot kesa sa mga nakita ko sa panaginip ko. Ang bibig niya ay bumukas ng napakalapad, parang mababali ang panga niya at naglabas siya ng isang napakatinis na tili. Isang tunog na parang bumibiyak sa tenga ko. Sinunggaban niya ako, Papa Dudut, tinulak niya ako ng malakas sa pader. Nararamdaman ko ang mga bawat kuko niya na bumabaon sa balikat ko habang muli niyang nilalagay ang mga kamay niya sa leeg ko para sakalin ako. Sumigaw ang chaplain ng mga panalangin habang mabilis na winiwisikan ng holy water ang kamera at ang buong paligid sa bawat patak ng banal na tubig na tumatama sa espiritu. Tila ba napapaso ito dahil sa bawat sigaw niya ng sakit. Pinilit kong abutin ang kamera kahit na nahihilo na ako sa higpit ng pagkakasakal sa akin. Alam ko sa loob ko na kailangan kong maputol ang koneksyon ng babaeng ito sa kagamitang ito. Sa isang iglap nag-flash ang kamera, isang napakalakas at nakakasilaw na puting liwanag ang lumabas mula rito kahit na walang pumindot ng shutter. Ang liwanag na yon ang bumalot sa buong paligid at naramdaman ko ang pagtalsik ng espiritu palayo sa akin. Nawala ang bigat sa leeg ko at pagkatapos noon ay lahat ay nagdilim. Nagising ako na nasa clinic na ng school, nandun si Candice at ang mga magulang ko na bakas ang matinding pag-aalala. Sabi ng nurse na walan lang daw ako ng malay dahil sa sobrang stress at pagod. Pero alam ko ang totoo. Ramdam ko pa rin ang hapdi sa leeg ko at ang bigat sa aking balikat. Tinignan ko ang bag ko pero wala naman doon ang kamera. Sabi ng chaplain, dinala muna nila ito sa simbahan para basbasan ng maigi at ilayo sa akin para hindi ako masundan ng kung anong nakakapit doon. Pag-uwi sa bahay, naging matipid ako sa pagsasalita. Pero hindi ko natiis na tanungin si tatay kung saan niya ba talaga nakuha ang kamera na yon. Napakamot sa ulo si tatay at naalala niya na nakuha niya raw yon sa isang lumang bahay na dinemolish noong 90s. Isang bahay na balita sa lugar na may namatay na babaeng hindi nakilala at walang nakuhang hustisya. Naiintindihan ko na kung bakit galit na galit ang espiritu. Pakiramdam niya ay ninakaw ang kaisa-isang bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundong ito. Ang kanyang alaala at pag-aari. Gabi-gabi na akong nagdarasal simula noon at hindi para sa sarili ko kundi para sa katahimikan ng kaluluwa ng babaeng yon. Pagbalik ko sa school pagkalipas ng ilang araw, iba na ang tingin sa akin ng mga kaklase ko. May mga natatakot lumapit, may mga nagbubulag-bulagan tungkol sa mga chismis na kumalat. Nakita ko si Johnny na tila guilty ang mukha niya. Inamin niya sa akin na noong hawak niya ang camera noong Teacher's Day, may narinig daw siyang boses na naguutos sa kanya na huwag itong ibalik sa akin. Nagpasalamat pa rin ako sa kanya dahil naging tapat siya. Napagtanto namin na ang masayang araw na yon ay naging simula ng isang bangungot na hindi namin makakalimutan. Isang buwan matapos ang lahat habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aming classroom, may nakita akong isang lumang litrato na nakasiksik sa ilalim ng cabinet. Akala ko'y nawala na ang lahat ng ebidensya ng araw na yon. Tiningnan ko ang litrato, ito yung group photo namin noong Teacher's Day. Pero sa pagkakataong ito, Papa Dudut, ay wala na ang babaeng maitim. Malinis na ang background at kaming mga magkakaklase na lamang ang nandun. Masayang nakangiti sa kamera. Ngumiti ako ng bahagya at itinapon ang litratong yon sa basurahan. Naramdaman ko na sa wakas ay malaya na ako. Wala nang mabigat na pakiramdam sa balikat ko at wala na ang aninong sumusunod sa akin. Maraming salamat po, Papa Dudut, lubos na gumagalang, Gino. Gino, hangad ko ang iyong tuluyang kapayapaan sa isipan. Tamang ginawa ninyo na ilapit ito sa simbahan at minsan kasi ang ating pagiging mausisa o ang ating curiosity ang nagbubukas ng mga pintuan na hindi natin alam kung paano ito isasarado. Sa mga nakikinig, ang payo ko sa inyo ay matuto tayong gumalang hindi lang sa mga taong buhay kundi pati na rin sa mga alaala ng mga pumanaw na. Ang bawat gamit na hindi naman sa atin, lalo na kung galing sa mga abandonadong lugar, ay dapat nating irespeto.
Hindi natin kailangang angkinin ang lahat ng bagay na nakikita natin dahil baka ang kapalit nito ay ang ating sariling katahimikan. At higit sa lahat ay gaya ng sinabi ni Gino, ang pananampalataya ang ating pinakamalakas na panangga. Kapag malapit ka sa itaas, walang dilim ang kayang manatili sa iyong tabi. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.